Good morning! I'm back. Nasa day 2 na tayo ng devotion. Pero before that, ako po ay nag-harvest pa ng mga makita nyo. Ewan ko kung i-vlog ko. Vlinag ko naman actually. Nag-pick up ako ng mga ng blueberries, ng konting lang sa kapalaya ko. Marami na naman akong bulaklak sa kalabasa. Of course, everyday yan. Pero this time ang dami, parang pero nakakita na ako ng 3 kalabasa na lumaki. Tapos time to harvest na po yung yung napa cabbage namin. Yun nga lang, very messy. So anyway, andito tayo sa devotion, second devotion. And nagpapasalamat ako kahapon. May mga taong who's gonna be joining me in this devotion. And nakakatuwa, next time, isa-shoutout ko na yung name nyo. Pero sa mamayang gabi, baka natin yung evening devotion. Okay? So, ang word for today natin is in Philippians. Everybody's favorite. Philippians 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, gustong-gusto ko to kasi ito yung character na pagpipray natin. Okay? Na sa Philippians 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, hindi ba? Minsan, we really wanted to be like this kind of person. Kaya lang minsan nasasablay tayo, we don't say the truth. And then sometimes we're not noble. Noble means, sorry, alam mo minsan ayoko kasing nakaka-hurt na mata. Yung sinasabi noble is like, parang may breeding ba? Yung they don't, parang, hanapin nyo na lang kay kay Google, okay, kay Webster, okay? Tapos whatever is right. There are things na sometimes hindi natin, what is right, hindi natin ginagawa. Just be honest to yourself. There are times that what is right, you don't do it, right? Kasi hindi siya parang hindi siya nakakaano sa standard ng buhay mo, right? And then whatever is pure. Ito lagi ko pinagpe-pray sa Lord na purify my heart, Lord. Na pag ayan sinasabi ko, umiiyak pa ako sa Panginoon. Whatever is lovely. So whatever is lovely, we have to embrace those. Huwag tayo masyadong mag-embrace sa mga toxic, yung hindi maganda sa mata, di ba? Whatever is admirable. What ibig sabihin po niyan, we have to admire. Hindi po tayo ang tawag nun, yung manira. Diba? Huwag tayo manira. So, I'm gonna read this devotion and you'll just listen to it, okay? I read an interesting article while researching why my mind is so prone to run into the future. Lahat po tayo, meron po ako talagang, kailangan ko pong i-Tagalog to kasi ni-request ito ng isa ko subscriber. Hindi daw kasi siya marunong mag-English. So, sabi dito, I read an interesting article. Ay, babasahin ko muna sa English tapos mamaya i-expound ko sa Tagalog, ha? Okay. I read an interesting article while researching why my mind is so prone to run into future and make predictions for my life. I'm also prone to bracing for impact by thinking through worst-case scenarios. I want to think about lovely and praiseworthy things, as Philippians 4 verse 8 instructs, but my natural instinct make this incredibly difficult. O, di ba yan ang kasasabi ko lang kanina, it's really difficult to do such things at what Philippians 4:8 is saying. Ibig sabihin po noon, mahirap po natin sundin yung sinasabi sa Philippians 4:8, doon sa mga gusto doon sa Tagalog, hindi nyo po maano. Hanapin nyo na yung Bible nyo sa Tagalog, Philippians 4:8, okay? So, totoo yan, kasi mahilig po tayong
Siyempre, sino ba naman mag-ano na, we have to do our future, we have to plan our future, we have to plan whatever we need to do for our lives, right? But there are things na hindi nga lang po talaga natin masusundan. Yun, so ito po sinasuggest sa atin na sa Philippians 4:8 na gawin natin whatever is true. Ang mahirap sa totoo lang. Ako din po, nag-struggle din po ako yan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi, I'm sharing the word of God. I'm imperfect. I'm not perfect person. I'm imperfect. Meron din po akong, meron po rin akong ano mo sa sarili ko. Okay? The article stated that our brains are wired for safety. The brain is looking for ways to conserve energy, and one way it does this by making predictions so that we know what to expect and what the outcome of any given situation might be. This helped me better understand why I am so resistant to living with unknowns and uncertainties. My brain is constantly searching for the reassurance of predictable safety, but none of us knows what's ahead. We can't clearly see what will happen in the next month, the next day, and even in the next hour. That's true. Totoo yan. Kasi tayo, gustong-gusto natin gawin, ganito gagawin ko bukas. Gagawin ko bukas. Pero minsan hindi sumasablay din ang bukas natin, di ba? Ako, dami kong plano, hindi nagiging eroplano. Kaya po, yun ang nagiging struggles natin eh. Ang ibig sabihin ng, guys, sabi niya na it helped me better understand I'm resistant to living with unknown, and yan, ibig sabihin ng resistant, parang ayaw niyang embrace yung kung anong plano ng Lord. Uncertain, ibig sabihin kasi nung unknown and uncertainties, ayaw niyang ano yun. Kasi tayo, gusto natin to see is to believe, right? Ako to, uncertain, di ba resistant siya, ako hindi. I insist, I always excited to what God will. Kaya gaya po na sinasabi ko sa inyo, gaya ng aking business po, pag tax season, hindi ko alam kung i-increase ng Lord ang client ko or babawasan niya, or gaya nito, tapos ng tax season, tapos ko na ang mga taxes na dapat yun ang nagbibigay sa akin malaking pera. Do ngayon, hindi ko pinapakialaman kasi ang kita ko doon sa payroll. Kasi para yun yun sa mga tao ko. Pambayad din ng taxes yun. Yung sa akin. So sabi ko, Lord, what's next? Tapos tama-tama may nakausap akong isang client na bumalik po siya sa akin. Pero nasa akin siya last year, pero all the way akala ko nung umalis na siya. Nagpaalam naman sa akin, naghanap po siya ng ibang accountant kasi namamahalan po siya sa akin. So after that, ngayon, tumawag na naman sa akin, pero yung kapatid niya, ako tapos na, hinihintay ko na lang yung ma-pick up niya papers niya. So anyway, lumapit siya sa akin, sabi niya, can you do my taxes again? Ha? Sabi ko, Sabi ko, I cannot give you special prices anymore. You said to me, I'm expensive. So, sabi ko sa kanya well, you have to wait because I have to prioritize yung talaga regular na client ko kasi hindi na siyang regular client ko. Masakit naman sinabihan niya akong umalis at masyado daw ako mahal maningil. So, ang ginawa ko kahapon o isang araw, umingi siya sa akin ng letter. Meron na naman siyang bibili. Alam mo malaki kinikita na niyan, alam ko na meron na naman siyang bibili na properties. So, wala siyang choice kundi akong gumawa ng letter para sa kanya na hindi pa tapos yung taxes niya, wala pa siyang utang sa IRS. So, gano'n. Kasi yung kinuha niya, hindi marunong sa kasi expertise ko kasi po yung adult family home. Tapos may exemption, gano'n. So, hindi po nagawa. Kaya malaki pong babayaran niya. So, kung sa akin pupunta, tingnan natin. So,
So, ibig sabihin nun, ilan ang ano niya? Adult family, 7. So, di ba, mabait ang Lord sa akin. So, tinanong ko siya isang araw. So, pinapagawa niya sa akin letter. Sabi ko, ano ibig sabihin nito? Ako gagawa ng letter para sa mga, realtor, yung sa real estate. Ibig sabihin, ako pa rin ba gagawa ng tax mo? Sabi niya, of course, ikaw ang gagawa ng tax ko. Okay, sabi ko sa kanya. So, di ba, blessing yun sa Lord? Pero tapos kahapon may dumating na naman mga ano naman to, corporate tax naman to. At least halos matatapos ko na rin nga. Kaya matapos ko na lahat sila by September kasi yun ang deadline. Plano ko talagang ayoko nang mag-rush. So, alam niyo po, ako po nagugulat sa mga ginagawa, uncertainties. Yung mga hindi mo yung uncertainties in ano na nga yun, unknown. Minsan nga may nagpunta sa akin 5 years nagpapagawa ng tax. Buti naalala ko merong nagpagawa sa akin 5 years din. Dapat pick upin niya na yung tax niya. Malaki din. Siyempre pag ganyan malaki kikitain. So alam mo, doon lang ako nagdudwell sa doon lang po ako umaasa sa gagawin ng Panginoon sa akin. Basta ang importante niya, manalangin kayo and you have to have a faith in the Lord. Just ask the Lord. Ask the Lord. Kaya nga ako, Lord, tapos ko na to, what's next? Sinasabi ko sa Lord, parang kinakausap ko yung tatay ko. So sabi, though this might be my brain's attempt to conserve energy, it makes my anxiety spiral. I've recently been learning how I can find security for today, even as I face uncertainty about tomorrow. Rather than trying to predict the future, I trace God's faithfulness from my past. He was faithful then, and He will be faithful now. And I choose to remember how God gave me strength to handle other circumstances, which reminds me He will mostly certainly give me what I need to handle this one. I may not like all the circumstances from my past, but I can see I survived. God was with me. God has used parts of what I walked through for good. God used some of it to protect me. God has certainly used to teach me lessons, make me more empathetic for others walking through hard things. And God has used some of it to position me for where I need to be next. Siguro e-end ko to dito. Ibig po sabihin po kasi, pag meron pong tayong hinaharap na circumstances or ang tawag doon sa Tagalog, yung pagsusubok, tandaan ninyo, di ba, binibigyan ka tayo ng victory ng Lord. Let's go back to the past. Paano natin na-survive yung uncertainties na yon, yung circumstances na yan? Kasi wag po tayo tumingin sa future. Kasi ang future, ang Lord lang nakakaalam nun. So yung ngayon, kaya po ito, this is one thing I learned. Pag may problema ako, pag problema talaga din ako. Pag may problema ako, I pray for today. Lord, today. So kaya nga po, pag umaga, ang Lord ang ating tatawagin. Pag gising natin, kausapin natin ang Panginoon. So, yun ang number 1. So, yung minsan nga yan, minsan Philippians 4:8 talagang hirap talaga. So, but then, we have to, whatever is true, right? Whatever is pure, whatever is, alam mo, gusto ko memo, alam mo, yan ang laging word sa akin ng Lord. Kasi, meron din akong, whatever is noble. So we have to put that in our, ang ibig sabihin po niyan, mahirap kasi maghanap ng Tagalog na Bible So ibig sabihin po niya, let's rely everything today for the Lord. Yan po ating i-memorize ngayon, Philippians 4:8, okay? Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything excellent or praiseworthy. So sa buong araw nyo, practicein nyo, huwag po kayo manira ng tao. Ang gawin nyo, praise the Lord, maganda ang bulaklak, Lord, maganda yun. Parang
alam mo may kaibigan ako nagsabi sa tingin ko si Joy yun. Kaya doon ako natuto sa kanya. Lahat na sila, ay ang ganda, ay maganda. Talaga, dapat lahat lang talaga sabihin natin maganda dahil lahat po tayo maganda. Create tayo ng Panginoon. Walang pangit. Yun lang kasi minsan na nagiging pangit ka kasi yung pangit yung ugali. Yun ang practicein nyo, tanggalin yung pagiging pangit ng ugali nyo. Just open your eyes. Tingnan mo, maraming magagandang makikita dyan. O, diba? Okay, 15 minutes na tayo sa akin devotion. So, itong devotion natin, Philippians 4:8 ang ating practicing for today. At pag nanalangin kayo, pray for today because tomorrow, it's only on God's will. Siya lang ang nakakalam. Pero pag-pray nyo rin, ano ba bukas, Lord? Kaya nga ako sabi ko, Lord, hindi ko alam. Ikaw nakakalam. May kakatok na lang sa opisina ko, magpapagawa ng tax sa akin. Kaya doon po ako na-i-increase. So, okay. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe. Nag-16 minutes na ako. Don't forget to like and subscribe and share this message. And always remember, God loves you. Babush!